Nako. Mga kababayan, eto na nga, pinag-iingat po, no? Mga kababayan ni Yussi Claire Castro at ni Ping Lacson. Itong si Gatchalian, no? Dito kay Cayetano. At ito nga, may mga payo, mga kababayan. Alamin natin, no? Alamin natin mga kababayan kung bakit pinag-iingat si Gatchalian. Ito po. Nako, patay ka diha. Hanapin natin itong si... Ito, pakinggan natin ha, mga kababayan sa UNTV. Ayan. Wait lang ha. May ads Dad na. is still the one who buys toys. This anti-gravity track car is loved not only by kids. Inanyayahan na mag-usap ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian upang tuldukan ang hidwaan kung sino ba talaga sa kanila ang tunay na Pangulo ng Senado. Ang hakbang na ito ay sa kabila ng patuloy na agawan sa liderato ng Senado matapos ideklara ng grupo ng 12 senador sa panig ni Senator Gatchalian na sila na ang may hawak ng mayorya. I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon. Ayan na naman mga kababayan. Kaya pala pinag-iingat, no, ni Ping Lacson at ni Yussi Claire Castro si Gatchalian dito kasi may masamang balak si Cayetano. Mag-meeting daw. Ano nga ba itong meeting na solusyon na to? Solusyon Kimirot Keme. Ma'am Itchin Channel, hello po. Kung sino ang tunay na Senate President. Kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Ang 3 librong tinutukoy ng senador ay ang Saligang Batas ng Pilipinas, ang Rules ng Senado at ang Biblia. Sa kasalukuyan, wala pang direktang sagot si Senator Gatchalian sa hamon na ito ni Senator Cayetano. Gayunpaman, nag-post siya sa social media nitong linggo kung saan sinabi niyang malinaw ang batas at mahalagang pakinggan ang mga taong may sapat na kaalaman sa usaping ito. Nako. Dito ay binahagi niya ang mga larawan na nag-iisa-isa sa mga opisyal at personalidad na kumikilala sa legalidad ng kanyang pagkakahalal bilang Senate President pro tempore, gaya ng Integrated Bar of the Philippines, Tama. mga former Senate President na si Frank Trilon at Coco Pimentel, Tama. House Speaker Bogie D. Tama. at ang Malacanang. Oh. Kaugnay nito, pinag-iingat naman ni Senator Panfilo Ping Lacson si Senate President pro tempore Gatchalian laban sa umano'y mga panlilinlang ni Senator Cayetano Naku, sakaling demonyo matuloy talaga ang to, no? kanilang pagpupulong. Tama. Ayon kay Senator Lacson, bagamat kumpiyansa siyang alam ni Senator Gatchalian kung paano haharapin si Senator Cayetano, Nako. hindi makasasama ang isang paalala mula sa Chinese military strategist na si Sun Tzu, Tama. na nagsasabing kung hindi mo kilala ang iyong kaaway at lalong hindi mo kilala ang iyong sarili, tiyak na mabibigo ka sa bawat labanan. Tama. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diba? Kita nyo mga kababayan? Tama nga ang sabi ni Lacson. According sa isang Chinese military, kung hindi mo alam ang iyong kaaway or takbo ng utak ng iyong kaaway at hindi mo rin alam sa sarili mo kung mananalo ka ba doon or ano ba, papaslangin ka ba doon, lalasunin ka ba doon o bigla kang barilin, huwag ka nang tumuloy. Tama nga mga kababayan. At dahil dyan, bukod sa sinabi nga mga kababayan ni Ping Lacson na mag-ingat, no? Mga kababayan, mag-ingat sa pautot ni Cayetano. Kasi, Diyos ko mga kababayan, ganyan ang ginawa ni Cayetano, mga kababayan. Noon nung siya ay House Speaker pa lang. Na term sharing yan eh. Ngunit mga kababayan, kapag nahawakan na ni Cayetano yan, putang ina, wala na yan. Thank you na lang, sabi nila. Oo, eto mga kababayan, banat ni Yussi Claire Castro. Eto kay Cayetano, mag-ingat. In a Facebook Live video, Senator Alan Cayetano gave acting SP Win Gatchalian an advice huwag magpagamit sa Malacanang. This came days after the palace said it recognizes Sen Win's legitimacy. Ano po ang tugon niyo dito? Ang hiling lang po natin, sana huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Unang-una pong nabiktima dito
ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. Ang mga biktima rito, kasama na po rito ang umaasa ng mga EJK victims na mapapanagot ang dapat na mapanagot. Tama. Masasabi ring biktima rito ang dating Pangulong Duterte. Dahil ipinakita na matataas na opisyal pa ang nagkakanlong at nagpapalabas o nagpapatakas sa isang tinatawag na co-perpetrator ng crimes against humanity. Ma'am Winifred, hello po. Ang lahat ng kaguluhan nito ay hindi po dahil sa pakikialam ng Malacanang. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ayan. Ang pag-lock and load order na isinagawa at inutos ni General Aplasca noon, ito po ay aprobado ni Senator Alan Cayetano. Nako. Ang pagpapalabas o pagpapatakas Kay Bato. kay Senator Bato de la Rosa ay aprobado din po ni Senator Alan Cayetano. O, di ba? Kung lahat pong ito ay sinasabing ni intervention ang Malacanang, lahat ng yan ay hindi mangyayari. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Nako. Ha? Yusek, are you referring to Narinig nyo? Kung ang sabi daw ay mag-ingat, na ang taong bayan sa Malacanang, mas mag-ingat ang taong bayan sa mga politikong nagkukunwaring banal. Na, rinig eh, grabe si Yusek Castro, no? Parang magaling to sa talakan na. Yeah? At dahil dyan, mga kababayan, sa plano nga ni Cayetano na term sharing, no? Makipag-meeting daw siya kay Win Gatchalian, Sherwin Gatchalian, para daw sa solusyon kung sino ba daw talaga ang Senate President. Mga kababayan, tinanggihan ang proposal, no? Tinanggihan po, mga kababayan. Eto po. Jed, wala bang indikasyon na may handang magparaya para na rin sa ikaayos ng Senado? June, sa ngayon wala pa tayong nakikita gusto magparaya o bumitaw talaga dito sa dalawang panig o kampo dito sa Senado, particularly yung Gatchalian Block at yung Cayetano Block, lalo na as of today, parehas pa rin iginigiit ng dalawang grupo yung kanilang karapatan at posisyon dito sa Senate leadership. Tinanggihan umano ni Senator Sherwin Gatchalian ang proposal ni Senator Alan Peter Cayetano na interim set-up. Sa isang press conference, sinabi ni Senator Cayetano na upang hindi maipit ang sahod at para sa kapakanan ng mga empleyado ng Senado sa gitna ng legal na gulo, nag-alok siya ng kasunduan sa kapwa niya senador. Bahagi Ano na ng yan? proposal na pareho silang pipirma sa mga dokumento nang walang nakalagay na opisyal na titulo o designation. Nako. Alam nyo, itong si Cayetano, ang ginawa ni Cayetano ngayon, panggugulo na lang yan eh. 'Di ba? Kasi nga, ang akala niya, 12. Pero kahit mag-eleksyon ngayon, ura-urada, mga kababayan, talo talaga si Cayetano. Bakit? 10 na lang sila eh. Ngayon, lilipat pa si Mark Villar at si Camille. Talagang, alam nyo, pagka napalitan, magkudita ulit dyan sa Senado at mag-elect ulit, antayin nyo lang nalilipat si Camille at si Mark Villar. Kakantsawan yan. Tingnan nyo, mga kababayan. Hindi papasok ng ilang linggo yan. Mahihiya yan. Darating pa nga sa punto yan, mga kababayan, na tatalo ng building yan. Tingnan nyo, pagka mag-elect ulit dyan, mag-kudita dyan, biglain nilang kudita yan, tapos lilipat si Camille Villar. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, tatalo ng building yan. Walang mukhang iharap yan. Kakantsawa ng Senado yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Papalakpak yung mga tao yan eh. Papalakpak kay Win Gatchalian yan. Pag lumipat, isa lang dyan ang lumipat. Maskin si Mark Villar lang. Or si Lorin. Or si Joel Villanueva. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, talagang kakantsawan yan. Ayaw namin maipit yung mga empleyado. Ayaw mo So I pala sent him a maipit, letter bumaba to ka. talk with Ayaw mong maipit, bumaba ka. Bakit? 10 na lang kayo, pagpilitan mo.
Pagpilitan mo, ikaw pa rin yung Senate President. Nag-elect na nga ulit, ang kapal naman ng pagmumukha mo. Bumaba ka na, uy. Mahiya-hiya ka naman kay Tano, wala kang silbi. Sa madaling salita, hindi bagay sa'yo yung isang posisyon. Hindi bagay sa'yo bilang Senate President. Hindi mo ba naisip? Hindi ka nga nanalong Vice President ni Digong eh. Di ba? Hindi ka ba nahihiya? Noong panahong tumakbo kang Vice President ni Digong, wala kang boto. Si Leni Robredo ang pinili ng tao, hindi ikaw. Di ba? Nakita niyo yun mga kababayan, hindi ba siya nahihiya? Tumakbo siyang Vice President ni Digong, hindi man lang siya Diyos ko, hindi man nga lang umabot ng 5 million yung boto. Attorney Bantug, and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. Gayunpaman, sa pagtanggi umano ng kampo ni Senator Gatchalian, nanindigan si Senator Cayetano na igigiit niya pa rin ang kanyang posisyon pagdating sa Ma'am Lily, pirmahan hello ng po. mga dokumento. Bagamat aminado siya na posibleng hindi na makarating sa kanyang opisina ang mga mahahalagang dokumento, hindi niya isusuko ang Senate presidency upang ipaglaban din aniya ang pagiging malaya ng Senado. Kita nyo, hindi niya isusuko ang Senate Presidency. Ang kapal talaga ng mukha. Uy, Cayetano, mahiya-hiya ka naman pag may time. Uy, magkaroon ka naman ng delikadesa. Nag-eleksyon na, tapos na yung tapos na yung eleksyon na binuto na nila si Gatchalian, pinalitan ka na nila, 'di ba? At saka nasa Senate rules na pag nag-absent ka ng walang rason, automatic tatanggalin ka. Tapos nasa quorum 'yun. Oo, nasa quorum, 'di ba? Tinawag kayo na pumasok kayo, hindi kayo nagsipasok 2 araw. 'Di ba? O pag ordinaryong Pilipino, ordinaryong manggagawa, mag-absent ng 1, 2, 3 araw, 'di ba? Inaawol. Oo. Samantalang kayo, wala man lang kayong medical certificate na ipinakita kung bakit ka nag-absent ng 2 araw. 'Di ba? Rason ba 'yun para mag-absent ka ng 2 araw for what? 'Di ba? Noon ng ehekutibo. No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. No. But I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko Kapal ng i-assert mukha. yun. So alam naman natin Diba? lahat kung anong tama at sinong tama. Ang kapal ng mukha, hindi nahihiya. Diyos ko. Uy, Cayetano, bumaba ka na dyan. Uy, mahiya-hiya ka naman pag may time. Diyos ko. Nag-eleksyon na ulit. Pinalitan ka na. Huy, bumaba ka dyan. Ang kapal ng mukha mo, Diyos ko po. Hindi ka ba nahihiya na sinisigawan ka ng taong bayan na ang kapal ng mukha mo? Hindi ka na, Diyos ko, tama nga ang sabi ni Trillanes na kapag ka nakahawa ka ng posisyon, nababaliw. Hindi na normal yan. Hindi na normal yan. Ang kapal ng pagmumukha mo. Ang kapal ng pagmumukha mo. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang pulis, nasa kanila ang NBI. O di ba nakita mo na sa kanila ang pulis, na sa kanila ang NBI, ikaw wala? Ano pang itinagal mo dyan? Diyos ko, ginawa mo yan noon sa Kongreso. Nakita mo na si Alan Velasco na ang House Speaker. Pero nagtitigas-tigasan ka pa rin, tang inang yan, bading. Nagtitigas-tigasan. Diyos ko naman. Huy, mahiya-hiya ka naman kay Tano. Do you think sa sunod eleksyon mananalo ka pa? Diyos ko. Nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero, alam mo naman pala na nasa kanila ang pulis, nasa kanila NBI, nasa kanila ang DILG, nasa kanila ang Malacanang, nasa kanila ang Congress. So ano pang tinagal mo dyan? Diba? Tapos ngayon magpapapiling victim ka? Bakit inano ka ba? Hindi mo ba alam simula nung naging Senate President ka, nagkandalitsi-litsi yung Senado? Diba? Nawala ang tiwala ng tao, kinantsawan kayo, pinagtawanan kayo, tapos yung rights na di umano, pinagsasabi mo para kay Bato, tapos bigla mong pinalaya si Bato, di ba? Kasi sa totoo lang, tama ang sabi
ni Yussi Claire Castro. Hindi si Bato itatakas ni Robin kung hindi pumayag si Cayetano kasi siya ang Senate President. Kasi kung yung time na yon, habang itinakas ni Robin si Bato, kung nagbarilan yun doon at nabatay si Bato, si Cayetano ang responsible dyan kasi siya ang Senate President at pinangako niya sa NBI na hindi pwedeng arestuhin pati ang DILG kasi nasa under of custody siya ng Senate si Bato. Paano kung yung pagtakas ni Robin doon at napatay si Robin at si Bato doon sa barilan ng mga pulis at ng NBI dahil itinakas? Sino ba ang responsible nun? Sino ba ang managot nun? Di ba siya? Kasi siya ang Senate President at sinabi niya mismo na si Bato is under the Senate custody. Di ba? Diyos ko po. Katotohanan na sa amin. So hindi ko pwedeng bitawan yon. Kailangan lumaban tayo doon. At saka yung putukan sa Senado, do you think magpapaputok si Aplaska nang walang pahintulot ni Cayetano? Hindi naman siguro po pwede na gamitin mo yung bala, no? Doon sa Senado at ipaputok mo sa pader kung walang pahintulot ng Senate President yun. Kasi nga ganito yan mga kababayan, ha? Lahat, no? Lahat ng pangyayari sa Senado nung time na yon ay cargo ni Cayetano kasi siya ang Senate President. Kaunay nito, nananatili ang posisyon ni Senator Cayetano na illegal ang ginawa ng grupo ng 12 senador sa panig ni Senator Gatchalian na kunin ang liderato. If you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear, ha. Senate President Pro Tem. Paano kung bukas bigla nang nagkodita dyan at pinalitan ka? Diba? Paano kung bukas biglang nagkudita at pinalitan ka? Kakantsawan ka, pagtatawanan ka. Kasi lagi mo yang nirarason na hindi ka pwedeng tanggalin kasi hindi 13. Paano kung tatawid si Jewel? Or di kaya yung dalawang magkapatid? Diba? Alam nyo, ito pansinin nyo yan mga kababayan, mark my word. Kapag ka biglang magkudita dyan, tas lumipat si Camille Villar or si Joel Villanueva, tingnan nyo, hindi pa rin bababayan. Kapal mukha niyan eh. Makapal mukha niyan. Ikukudita yan siya ulit. Tapos lilipat si Camille at si Joel. Makapal mukha niyan eh. Hindi pa rin bababayan eh. Hindi nga siya bumaba noon nung si Lord Alan Velasco. Halos ilang daang congressman ang pumirma at bumoto na palitan si Cayetano, hindi nga siya bumaba eh. Diba? Kaya sabi nga ni Ping Lacson at ni Yussi Claire Castro, mag-ingat ka kay Cayetano Gatchalian dahil iba ang halang ng bitukan yan. Diba? Nababaliw yan pag nakahawak ng posisyon, parang ayaw ng bitawan. Kaya wag na po kayo mag-expect dyan sa Taguig kung bibitawan pa ng mga Cayetano yan. Hindi nila bibitawan yan. Bakit? Halang sa bituka yan eh. Halang ng posisyon yan. Gahaman. Oo. Hindi nila bibitawan yung Taguig. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ito pa nga lang Senate leadership. Hindi nga mabitaw-bitawan. Oo. Kaya yung Taguig, mark my word. Kaya kayong mga taga-Taguig, palitan nyo na yan. Ultimo nga kapatid niya, di ba? Nagpa-interview kay Tony Gonzaga ba yun? At saka kay Uji Diaz, na halos mapaiyak na lang sa ginawa nilang dalawa ni Pia. Nila mag-asawa na ayaw patakbuhing mayor kasi tatakbo ang asawa ni Cayetano, di ba? Senate President, Secretary of the Senate, o sa kailangan niyan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. Yun ang sinasabi ni Senator Cayetano na umano'y tugon ni Senator Gatchalian doon sa kanyang proposal ay kailangan daw i-turn over na ni Senator Cayetano yung mga dapat i-turn over dahil hindi na nga nila kinikilala yung leadership ni Senator Cayetano. Pero as of the moment, wala pa tayong nakukuhang tugon o confirmation mula kay Senator Gatchalian kaugnay dito sa sinasabi nga ng kanyang kapwa senador na si Senator Cayetano. Pero doon sa naunang
ambush interview kanina kay Senator Gatchalian, generic yung kanyang naging sagot nang matanong siya kung nag-usap na ba sila ni Senator Cayetano at sinabi niya na bukas naman siyang makipag-usap sa lahat. Pero nabanggit niya doon sa press con niya day after nung change of leadership na kanilang ginawa dito sa Senado, ay may plano talaga siyang kausapin yung mga senador o kapwa niya senador na nasa Ma'am Princess Paris, malapit po ako sa lindol, pero hindi po ako nakaramdam ng lindol. Kadalasan po sa mga nilindol, yun po yung mga DDS. Deserve nila yon. Yung matambakan sila ng semento, matabunan sila, para maminus-minusan naman yung mga bobo sa Pilipinas, di ba? Oy, sa mga DDS na nood sa akin ngayon, apektado ng lindol deserve nyo yan para mabawas-bawasan kayo. Dapat nga, lakas-lakasan konti Pero doon lang sa lugar ng mga DDS lahat Huwag nyong idamay yung mga hindi DDS. ng Cayetano Block. Ito ay upang maayos na o makabalik na sila sa trabaho para mag-unite na nga rin sila at hindi na pag-usapan pa yung issue dito sa Senate leadership, lalo na marami pa silang mga bills na kailangan mapag-usapan o matalakay sa plenary At dapat nga kapag nilindol dyan sa lugar ng mga DDS, yung bibiyak yung lupa tapos mahulog kayong lahat. Lahat ng mga DDS sana habang nagpa-party-party sila biglang bumiyak yung lupa habang lumindol humati. Mahulog sila lahat tapos sabay sumara. Di ba? Ang ganda. Diba? Ang ganda, imaginein mo yung naglindol, party-party, Pilipinas, Duterte, praning, tapos biglang nahati yung, nahati yung lupa, tapos nahulog silang lahat, tapos sabay sumara, tapos hahanapin sila ng gobyerno, hindi na sila makita, tapos ang sasabihin lang ng mga loyalista at kakamping, deserve. Yeah. Onde ng hearing dito sa Senado. Ayan mo na update, balik sa inyo, June. Oo, Jed, naitanong nyo ba sa dalawang grupo na lumilindol na ho, 7.8 po kanina. Hindi po ako jet na po ito para magkaayos kayo. Diba? Sabi ng UNTV, naitanong nyo ba daw sa dalawang grupo, kay Gatchalian at kay Cayetano, lumilindol na po, ito na po yung hudyat na magkasundo. Wala, yan si Cayetano, hindi naniniwala ng lindol yan, naniniwala yan sa Bible. Yung Bible na gawa ng tao, sulat-sulat ng tao, doon yan siya naniniwala. Puro verse yung nilalabas yan pero pag tinanong mo, anong verse makikita ang yung patayin lahat ng nagmiminupos, wala, hindi niya alam yun. June, actually may dalawang pahayag naman si Senator Gatchalian at si Senator Cayetano na dapat nga bigyang priority na yung nangyaring lindol doon sa Mindanao. Actually may mga inilatag na silang kailangan gawin o plano kaugnay rito, pero hindi nila direktang sinagot kung may balak na silang magkaayos, magkasundo, or kung ano yung plano nila pagdating dito sa Senate leadership, kung magkakasundo na ba sila or kung anong gagawin nila, June. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Diba? Kita nyo mga kababayan,